DYSB. Ito ang balita. Ay, Bantay Panahon. ayon ho sa ulat na inilabas ng Pag-asa kaninang alas 5 ng madaling araw, isa na hong ganap na bagyo ang binabantayan mga kapuso na low pressure area. Kaninang alas 3 ng madaling araw, ang sentro ng bagyo na si Verbena ay tinataya base ho sa lahat ng available data na 345 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte, na may maximum na lakas ng hangin na umaabot sa 45 km per hour, malapit ho sa gitna at may bugso ng hangin na umaabot sa 55 km per hour. Kumikilos ito westward sa bilis na 30 km per hour, samantala shared line ang nakaapekto sa eastern section ng Luzon. Northeast monsoon naman o amihan ang nakaapekto sa nalalabing bahagi ng northern at central Luzon. Bantay Panahon. Samantalang Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Iloilo at Guimaras ay makakaranas ng mga pag-ulan na may kasama mga pagbugso ng hangin ng dahil ho sa bagyong Verbena. Ang natitirang bahagi ng Visayas, Palawan kasamang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas na maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dahil ho sa bagyo. Ang buong Visayas, Palawan kasamang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Hilagang Silangan hanggang Hilaga na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Bantay Panahon. Alas 5:50 na ho ng umaga mga kapuso. Samantala sa iba pang balita, Superadio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Simbahang Katoliko sa Puerto Princesa magsasagawa ng prayer rally laban sa korupsyon sa Nobyembre 30. Super Radio Local News. Kasabay ho ng gagawin sa Kalakhang, Kamaynilaan. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abraya. Sa detalye ng balita, pasok! Nakatakdaang baga sa gawa prayer rally laban sa korupsyon ng Apostoliko Bikariato ng Puerto Princesa na may temang at trillion peso march tungo sa katotohanan tungo sa pananagutan sa November 30. Magtitipon-tipon ng mga kalahok sa alas 3 ng hapon sa HTU Santa Monica Campus at maglalakad patungong Seminario de San Jose Open Field kung saan isasagawang rally sa ganap na alas 4:30 ng hapon. Dito ay nakatakdang ipahayag ang pagkadismaya sa katiwalian at ang paninindigan para sa katarungan. Hinikayat ng simbahan ng lahat para sa sama-samang pagdarasal, pagninilay at kumilos bilang isang komunidad ng pananampalataya. Ang ating tinig umano ay hindi matitinag sapagkat ang katotohanan at pananagutan ay tungkulin nating lahat. Ako, si Wilmar Abraya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, Palawan at Puerto Princesa nagtala ng mahigit 150 kaso ng leptospirosis. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Umaabot na sa mahigit 150 ang naitatalang kaso ng leptospirosis na may 10 ang namatay sa lalawigan ng Palawan at Puerto Princesa ngayong taon. Batay sa datos ng Center for Rigid Epidemiology and Technology Enhancement o CREATE Mimaropa, nasa 159 ang kabuang bilang ng sakit sa probinsya. Nasa 46 na itala sa Puerto Princesa kung saan 4 ang namatay. 45 naman sa Rojas na may 1 namatay, 10 sa Nara na may 1 nasawi habang
isang namatay sa bayan ng Aborlan, Sofronia Española, Taytay at San Vicente. Ang buong rehiyon ng Mimaropa ay nagtala ng 319 cases at 41 namatay. Ayon sa Department of Health, kumonsulta sa pinakamalapit na doktor o health center sa loob ng 24 oras matapos lumusong sa tubig baha. Lalo't hindi lamang sa ihi ng daga nagmumula ang bakterya na nagdudulot ng leptospirosis. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 5:53 na ho ng umaga. Madami na pala. Mantakin niyo 150 na. Yung pong napiktuhan ng naturang sakit. Itong leptospirosis. Ano ha? Kaya ingat sa ating pong mga kababayan. Samantala mga lokal na pamahalaan sa Palawan, lumagda sa Memorandum of Agreement kasama Department of Social Welfare and Development para sa pagpupondo ng mga proyektong pangkomunidad. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantacudo. Sa detalye ng balita, pasok! Opisyal nang inilunsan ng DSWD Mimaropa ang panahon ng Pagkilos Philippine Community Resilience Project, isang community-driven development program na layong mapatatag ang mga komunidad laban sa epekto ng pagbabago ng klima. Kasabay nito, lumagda naman ang mga lokal na pamahalaan sa Palawan at ibang probinsya sa rehiyon sa Memorandum of Agreement kung saan tatanggap ang bawat LGU ng 50 hanggang 70 milyong piso na halaga ng proyekto sa loob ng 3 taon batay sa mga proposal na ihahain ng kanilang mga komunidad. Kasama sa unang batch na implementasyon ang mga bayan ng Agutaya, Araceli, Batarasa, Culyon, Cuyo, Magsaysay at Sofronia Española sa Palawan. Habang batch 2 naman ang bayan ng Taytay, Cagayan, Silio at Busuanga. Itinuturing ang PCRP bilang successor initiative ng matagal ng Kalahi Seeds program na kilala sa pagsusulong ng community empowerment at pakikilahok ng mga mamamayan sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyekto. Ako, si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Samantala mga kaibigan, balikan po natin si Super Wilmar Abreya. City Veterinary Office ng Puerto Princesa binabantayan ang mga nagbebenta ng mga pork products na bawal pa rin ipasok sa lungsod. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abreya. Sa detalye ng balita, pasok! Naka-monitor ba ang City Veterinary Office sa mga nagbebenta online ng mga pork products dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Dr. Indira Santiago, ang City Veterinarian ng lungsod, binabantayan umano nila ang mga nagbebenta online ng mga produktong gawa sa baboy para walang lumusot ng mga pork products na bawal pa rin ipasok sa lungsod. Sinabi ni Santiago, itong nakalipas na taon nga ay may mga nahuli silang mga nagbebenta online ng mga produktong baboy na kanilang kinumpiska. Sinabi ng City Veterinarian na hindi naman masama ang magnegosyo, lalo na ngayong holiday season dahil babenta umano, lalo na ang pagkain, subalit wag lamang umano ang ipinagbabawal dahil sa halip na kumita ay makukumpiska pa ang kanilang mga produkto at magmumulta pa. Ako, si Wilmar Abreya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, kayo'y patuloy po nakikinig sa Super Balita sa Umaga, numero 2. Samantala mga kapuso, mga empleyado ng city at provincial government sumailalim sa surprise drug testing ng PDEA. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Kenneth Calumres. Sa detalye ng balita, pasok! Nagkasahan ng surprise drug testing ang PDEA Palawan Provincial Office at Regional Office Mimaropa Laboratory Section para sa mga kawani ng city at provincial government bilang bahagi ng pagpapatupad ng Drug-Free Workplace Program at pagdiriwang ng Drug Abuse Prevention and Control Week. Unang isinailalim sa drug testing ang 214 empleyado ng city government kabilang ng mga staff ng PPS, RNP, PAMO at CDRMO. Kasunod ito ang 235 na empleyado ng provincial government
partikular na mga naka-assign sa Provincial Jail Management and Penology at Provincial Government Security Service. Ang inisyatibong ito ay bilang tugon sa kanilang kahiling at bahagi ng pagpapatupad ng kanilang drug-free workplace program. Suporta rin sa pagdiriwang ng Drug Abuse Prevention and Control Week na nagpapakita ng patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa pagpapanatili ng isang drug-free, ligtas at maayos na lugar para sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ako si Kenneth Calomris ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ganda yan. Para nang sa ganun na mayroon pong gumagamit na taga-Kapitolyo at mga taga-City Hall ay hindi ho makaliligtas at malalaman na kung sino gumagamit ng illegal na droga. Samantala mga kapuso, DICT naglunsad ng uplan Paskong Sigurado dahil sa pagdami ng online scams tuwing Kapaskuhan. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Para po sa detalye ng balita, paso! Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang Uplan Paskong Sigurado. Isang inisyatiba na naglalayong protektahan ng publiko mula sa lumalalang kaso ng online scams ngayong Christmas season. Ang paglulunsad ng Uplan Paskong Sigurado ay kasabay ng naitalang pagdami ng online scam tuwing Kapaskuhan sa mga nakaraang taon, kung saan nagiging mas vulnerable ang publiko sa phishing, mga peking websites at iba pang mapanlinlang na aktibidad dahil sa pagtaas ng online shopping at paggamit ng e-commerce at e-wallets. Samantala, nakikipagtulungan na ang DICT sa Bangko Sentral ng Pilipinas, iba't ibang bangko at mga law enforcer upang matiyak ang seguridad ng mga Pilipino sa kanilang online transactions. Ako, si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:59 ng umaga mga kapuso. Samantala ito po City Government pinaghahandahan na ho ang gagawing pagpapailaw ng higanting Christmas tree sa Balayong People's Park sa December 1. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan na si Super Wilmar Abraya. Meron pong detalye ng balita. Paso! Naghahanda na ang pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa para naman sa taunang ginagawang pagpapailaw ng higanting Christmas tree tuwing December 1. Sa ngayon ay tinatayo na rin ang community tree sa Balayong People's Park kung saan gagawin ang pagpapailaw nito. Ayon kay City Information Officer Attorney Aris J. De Rosario, may taas na 153 feet ang community Christmas tree ngayong taon, kasing taas ito noong nakalipas na taon. Bago nga umano ang gagawing pagpapailaw sa higanting community tree ng lungsod, ay magkakaroon muna ng Christmas concert. Isang ingrading firework display din ang gagawin sa pagbubukas. Gayon din ang magiging mensahe ng punong lungsod. Samantala may mga gabi-gabi na rin mga pagtatanghal na gagawin pagkatapos ng pagbubukas ng higanting Christmas tree. Ako, si Wilmar Abraya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Habal-habal at motorsiklo nagkabanggaan sa Barangay Labog, Sofronio Española, Palawan. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Kenneth Calomres sa detalye ng balita. Paso! Sugat sa binti ang tinamo ng isang motorista matapos makabanggaan ng isang habal-habal pasado alas 3 kahapon ng hapon sa Barangay Labog sa Sofronio Española, Palawan. Ayon kay punong Barangay Isaac Arcona ng Barangay Labog patungo umano sa lungsod ang motorista mula sa bayan ng Batarasa habang nakasalungat na direksyon na ang habal-habal. Pagdating sa lugar, nakaramdam umano ng pagkahilo ang angkas ng motorista dahilan para alalayan niya ito gamit ang isang kamay upang hindi mahulog. Ngunit nawalan ito ng kontrol sa manobela dahilan mapunta ito sa kasalubong na habal-habal. Sugat sa binti ang tinamo ng motorista habang minor injuries naman ang angkas nito at driver ng habal-habal na agad dinala sa paggamutan. Ako si Kenneth Calomris ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo.